Miami Heat. Well, as we all know, isa nga ang team na ito sa patunay na hindi kailangang bumuo ng isang super team para makapasok sa NBA Finals ang isang prangkisa. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, tanging si Bam Adebayo lamang ang active bilang isang all-star ngayon. Sa mga magtatanong at magke-question, bakit hindi si Jimmy Butler? Well, heto nga dahil sa injury ni Jimmy Butler, hindi nga siya all-star ngayong taon. So definitely si Bam Adebayo lamang, but still si Butler pa rin ang main man ng team. Pero dahil sa maaga silang nagbakasyon, plano nga pong palakasin na ni Pat Riley ang kanilang bench unit. At ayon nga sa isang source, balak nga nitong opera ng Utah Jazz sa isang trade para makuha ang kapwa Pinoy ni Coach Erik Spoelstra na si Jordan Clarkson. Well, tara't pag-usapan natin ang trade proposal ni Pat Riley para sa Utah Jazz. Talakayin na rin natin ang usap-usapan ngayon na gagawing sentro nga daw ng Milwaukee Bucks si Giannis Antetokounmpo. Bakit nga ba? Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Dahil nga sa maagang nalaglag mga ka-one stories ang Miami Heat sa postseason sa first round, marami nga pong mga analyst ang nagsasabing dahil nag-improve na ang ibang team sa Eastern Conference, especially gaya ng Boston na gumawa ng napakagandang trade last February. Jrue Holiday plus Kristaps Porzingis, solid addition para sa kanilang rotation. Dagdagan mo pa ng napakagandang skill set ng bawat player ng Celtics, or should I say halos lahat simula guard, forward up to center, kayang-kayang umiscore at mang-outplayed. Nagpapatunay lamang ito na taon-taon nag-i-improve ang bawat team. Kaya naman ayon sa isang source, dahil nagde-depende nga ngayon masyado ang Miami kay Jimmy Butler, kailangan nga po nila ngayong kumuha ng isa pang scorer na makakatulong sa kanya para maibalik ang dating lakas ng Miami Heat. Kilala rin naman natin ang prangkisang ito simula ng hawakan ni Coach Erik Spoelstra, talagang may tuturing bilang isang contender. And guess what? May lumabas nga pong balita ngayon na ongoing ang pagbuo ng trade package ni Pat Riley para mag-inquire sa Utah Jazz kung paano nila makukuha si Jordan Clarkson. I-anunsyo na nga po noong nakarang araw na available na ito sa isang trade at malaki for sure ang may tutulong nito lalo sa second unit ng team. As we all know, simula nga nang mawala sa kanila sina Gabe Vincent at Max Strus, bigla ngang humina at bumagsak ang second unit ng Miami, bagay na pinupuntire ngayong palakasin at bawiin ni Pat Riley sa pagkuha kay Clarkson. Imagine, Coach Erik Spoelstra, Jordan Clarkson tandem, napakagandang chemistry ang mabubuo nito for sure. Sa kabilang banda naman dito sa usap-usapang gagawing sentro ng Milwaukee Bucks si Giannis Antetokounmpo, bakit nga ba? Well, kung iisipin natin ng mabuti, hindi rin naman nga ito malabong mangyari. 6'11" with 242 pounds and still mabilis gumalaw. Minsan ginagamit na rin naman ito ni Coach Doc Rivers bilang sentro sa mga crucial moment, lalo na kung mabilis ang pacing ng opensa ng kalaban. Nilalabas nga niya dito si Brook Lopez na sa ngayon usap-usapan ang trade ng Milwaukee Bucks. Alam naman natin na isang taon na lamang ang natitira sa kanyang kontrata, and we can say na tradable contract ang hawak nito. Ang kagandahan lamang sa player na yan ay ang kanyang tira sa labas at ang kanyang defensive presence sa ilalim ng basket, pero kung pacing ang pag-uusapan, mabagal nga ito. Kaya pinag-iisipan na rin naman ngayon ng front office ng Milwaukee ang trade sa kanya, at kung matuloy ang mapipilitan si Giannis na maglaro sa 5 kung kinakailangan sa mga piling minuto. Grabing load nga po dito ang kukunin ni Giannis kung itutuloy nila ang pagtanggal kay Brook Lopez.